Ito ang Yabong Samar at kilala ito bilang tahong kapital ng Pilipinas. Pero alam nyo ba na bukod sa pagiging tahong kapital nito ay mayroon nakatago ditong isa sa mga pinakamagandang cave dito sa Pilipinas? Kung hindi pa ay tara, samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure para tuklasin ang ganda at yaman ng Samar Island. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tagbayaon ng Yabong Samar dito sa May Pinyahan. Kapag papupunta ng Katbalogan, kailangan dadaanan mo yan. Ito yung jump off point papunta sa pinakamagandang cave dito sa Pilipinas. Dito yung daan na papunta dun sa Lubu Cave. Kaya tatahakin natin to. Ngayon naantay lang natin si Master para dumating kasama yung isang tourist. So currently na tumatambay tayo dito sa May Bunso Store. May wifi sila dito kaya wala po nga palang signal dito ng kahit na anong network. Pero may wifi po sila na tag 5 pesos per hour. Kaya pwede kayong makiconnect doon. Sa part na yan, ayun doon. Ihulog nyo lang yung coins nyo doon. At habang hinihintay ko ang pagdating ni na Master, ay nakipagkwentuhan lang muna ako dito sa mga locals patungkol sa Lubu Cave. At talaga namang proud sila sa nakakamanghang ganda ng Lubu Cave. At naging mas excited na nga ako para i-unlock yung panibagong adventure dito. At nang dumating na si na Master ay bumiyahe agad kami papunta dun sa proper ng Barangay Tagbayaon. So we're here and magtra-travel na kami papunta sa Lubu Cave with Henry. Hello! Kung mapapalaban tayo sa English dito, guys. By the way, Henry, where are you from? I'm from England. How long you been staying here in Philippines? I've been here 8 weeks now. So you've been traveling a lot? Yes, I've been to... Started off on Bumaket Day as a volunteer and then went to Malapascua. Wow! Behold, Hanglao. Late day and then here. So what drive you into this? Like this kind of adventure? I've never been caving before and I thought it'd be a cool experience. Something unique, definitive. Can't really do anywhere else, so yeah. I see. Well, cycling with that, support. So, good luck to both of us. Yeah. At nag-expire na nga ang English ko sa 3 to 5 minutes na travel mula sa Maharlika Highway hanggang dito sa proper ng Barangay Tagbayaon. So we're here. So we're here in Tagbayaon and I'm Henry. Henry. Hello, me again. Welcome to Tagbayaon. So we're here na Barangay Tagbayaon, jump off point going to Lubu Cave. See you there. Pagkatapos ng meet and greet sa makakasama naming guide na si Tatay Domeng, ay dumiretso na kami dun sa tanggapan ng barangay para mag-fill out ng registration form. So guys, no kidding. 19 pa lang siya. 19 pa lang si Henry. And he's single. Right. Yeah. Single and available. Single and available. Are you available? I'm available. Say hi to Henry. Irereto natin dito si Henry sa Tagbayaon. Maghanap tayo ng chicks. So are you into Filipina or no? Yeah. Filipinos are fun. Crazy. Filipinos are crazy. So sabi ni Master, magpapalista kami dito ng mga pangalan kasi mga single daw kami. At pinauna na nga natin si Henry. Mamaya mag-claim tayo ng bigas. At tinahak na nga namin yung hiking papunta dun sa Lubu Cave. More or less 40 minutes na lakaran to bago ka makarating ng cave. Diyan sa part na yan na may mga puno ng nyog, nandyan yung kuweba na pupuntahan namin. At ganito yung view dito sa taas. Let's go! Follow the guy!
So we're going down here, and then the Lobo Cave just only below there. That's the Lobo Cave farm, and Lobo Cave just nearby there. So after caving, we go walking in the river, and we ride a boat there all the way to Yabong. That's the Yabong town. Hey, what you doing down there? Mangoes. Oh, you purchasing mangoes? No. Just checking it out. Ah. Pwedeng-pwede ka rin ditong bumili ng mangga kung nagkataong nag-harvest sila at dumadaan ka. Crossover. Thank you. So it's going down, down, down. Dito na si Master. Papakita niya sa atin kung paano. So downhill. Watch out. Watch your step. Slowly but surely. Oh shit! Sabi ni Master, slowly but surely, pero yung sa akin para akong unggoy na bumababa sa mga puno. Sabi ni Kuya Dominic, 40 minutes yung hiking dito. 40 minutes na hiking. Hindi naman niya sinabi na may ganitong klaseng hiking. Malinis naman yung daan. Walang mga talahiban. Sadya nga lang pababa at madulas. Kaya kailangan talaga natin dito ng sapatos. Ouch! After 40 minutes na hiking na ginawa namin, we're here na sa Lobo Farm. Grabe. Satisfying yung hiking dito kasi may uphill, may downhill, tapos may mga side hill, ganun. Pwede nga mga hill-hill na lang eh. So guys, we are here in Explore Camp. Dito sa Lobo Cave Farm. And we have here Henry and Master Johnny. Letter pineapple. After 30 minutes na pahinga ay naganda na ulit kami para tumungo sa entrance ng Lobo Cave. Guys, we're packing back again kasi pupunta na kami dun sa cave. Tapos na yung resting time namin. At ayun na nga, pinasok na ni Henry yung baon niyang pinya. Dapat dito active ka talaga kasi si Master dito active na active. Dapat sabayan mo yung energy ni Master. Right, Henry? Huh? Are you good? I'm good. Let's go. Let's go for it, man. Let's go! You just took off your shirt, Henry? Huh? You took off your shirt. Yeah. Too hot. My shirt gets very, the fabric is very bad. Oh. So sweaty. The change is fun. So dito guys, balat sibuyas. Kaya good luck kay Henry kung ano yung mangyayari sa balat niya mamaya dito. Siyempre di ko gagayahin yan. Hindi ako gagaya ni Henry na kaya kong maghubad dito sa gitna ng kagubatan. Baka pag naghubad ako dito sa gitna ng kagubatan, pati bato tumakbo eh. Guys, masyadong matarik pababa. Kaya, I don't know. Paano natin bababain to? So this is it guys. We're here in the entrance of Lobo Cave dito sa Yabong Samar. Mahigit 5 minutes din yung lakad bago namin marating yung entrance dito sa Lobo Cave. Talagang tagong-tago yung entrance niya dahil sa malalaking kahoy na nakapalibot dito. Upo ka dito. Mag-orientation tayo. We'll be doing orientation na. So good morning. The time is already 10:09. So we'll start the orientation. So we're here at the entrance of the Lobo Cave. So before we enter the cave, so we need to know about information about guidelines for safety caving, about safety and conservation guidelines about the safety of the cave. Malinaw at detalyado ang orientation ni Master Johnny sa amin tungkol sa mga dapat mong malaman bago ka pumasok sa isang kuweba. This is behind the scene. Ito kami, Kuya Doming. Kinig kami dito sa footage behind the scene. Dumudugo na kasi yung ilong namin dito sa English. So we have the helmet there, we have the caving suit. So we enter there. So when we enter there, the big chamber. So we go first to the left chamber. We see the wings of the angel. So it's only a dead end there. It's only a room there. So we come back. After ng orientation ay pinapagsuot na nga kami ni Master Johnny ng suit para sa safety namin at hindi kami masugatan ng mga bato dun sa loob. Wait lang ha guys. Magsusuot tayo nitong suit. Kasi lockdown dito sa loob ng cave. Buka na tayong
anti-COVID. Let's go! At pinapagsuot din kami ng caving helmet para protection sa ulo at mga gloves protection sa aming mga kamay. At dahil naka-game on na nga kaming lahat ay handa na kaming pumasok at i-explore ang nasa loob ng Lubuk Cave. For now, we will be entering this cave. Wow! Holy cow! First chamber pa lang ay napaholi cow na agad ako dahil sa sobrang ganda ng mga limestones at stalactites. At ito na nga si Henry ay nagpa-picture na ng souvenir sa ating cave master na si Master Johnny. Pagkatapos nun ay dumiretso na nga kami papunta dun sa left chamber na kung saan nakita namin itong batong ito. When stalactite and stalagmite connect each other, Yeah, yeah. so we call that one column or pillar. Column of feather. Yeah, right. Wings of the angel. Over here. There. At sa sobrang pagkamangha ko dito sa Wings of an Angel ay parang gusto ko siyang hawakan, kunin at iuwi. Kaso bawal pala. At ito namang si Henry ay sumabay na rin sa kakulitan ko. Oh, we're in a cave. Oh, come on! We're trapped! Guys, you better check this out. Mayroon ditong jacuzzi inside the cave. Dito sa natural bathtub na to ay may freebie ka pang isda. Makikipag-selfie siya sa'yo kapag lumusong ka dito. Go to Grand Canyon! And yes, papunta na nga kami dito sa Grand Canyon neto. At ito yung first impression ko nung makita ko siya sa harapan. Holy freaking... Ang taas! Malulula ka sa haba at taas ng passage ng Grand Canyon na to. Napapatanong na lang ako kung paano nga ba na-form pa ang ganitong klaseng mga bato. Sa dulo ng Grand Canyon na to ay lulusong kayo sa hanggang tuhod na tubig tapos diretso sa isang natural bathtub na kung saan pwede ka ditong maligo. Para patunayan namin sa inyo ay pinalangoy namin itong si Henry. At para fair, sumunod din naman ako. Pero ako, hindi lang basta langoy. Naghanap pa nga ako ng mga isda sa ilalim. Baka sakaling may pang-ulam kami. That's nice, guys. Let's go. Sa sunod na spot ay nakarinig kami ni Henry ng isang rumaragasang tubig. Pero hindi namin alam kung saan ito galing. What's in there? Out of our surprise, ay ito yung nadatnan namin. What is the hole now? What is the hole? We're going down. 3 meter. Okay. 3 meter hole. Yeah, ready? Good. So guys, sabi So ni you will Master, just do rock climbing. papasok kami doon sa ilalim ng gaya ng ginagawa ni Kuya Domeng. Kuya Domeng, okay ka lang? Tama po kayo nang narinig mula kay Master Johnny. Isa itong butas na tinatawag na Diamond Pass na 3 meters ang lalim at lulusungin namin to pababa. We're changing Henry's battery kasi low bat na. So ganito siya ginagawa, guys. Ganito yung safety kapag kasama mo si Master dito sa loob. So better talaga na meron kayong kasamang expert kasi may magte-take care sa inyo. Kaligtasan nyo, yung vision nyo, and everything. Ayan. Kita nyo naman yung pagsisiguro ni Master na para mapalitan yung battery ng flashlight ni Henry. Kasi kailangan talaga yan dito sa cave. In case mag-run out yung battery natin, marami pa siya dito reserve. Ayan yung reserve na battery dito, guys. Ganyang kadami. Ready ka na pala? Sige, mauna ka. At nilagyan na nga ni Master Johnny ng harness for safety itong si Henry. At dumiretso na agad siya papasok dun sa butas para bumaba. Nag-aantay naman dun si Kuya Domeng para saluhin siya. See you underworld. Hindi ganon kadali ang bumaba dito. Talagang mararamdaman mo yung challenge dahil bukod sa makipot at maliit nitong daanan ay matutulis din yung mga bato na nakapalibot dito. Buti na lang talaga at nandito sina Master Johnny at Kuya Domeng para alalayan at gabayan ka sa bawat aapakan at hahawakan mong bato. Ayun na sila. Paano sila? So
So ayun na, tinatanggal na ni Kuya Doming yung harness. Tapos ako naman yung sunod na sumalang. Ready? Ready! Let's go! At nagpa-picture pa nga ako habang bumababa dito para may souvenir ako sa aking mga struggles. At syempre, safe rin naman tayong nakarating dun sa baba. Guys, we're here again. At this time, nandito na kami sa baba. Ang ingay ng tubig. Pero hindi ko alam kung saan galing yung ingay. Holy shit! Waterfalls! And yes po, may waterfalls po kaming nakita dito. Hindi lang basta waterfalls, kundi buo siyang ilog dito sa loob at ilalim ng kuweba. At nagsuot na nga kami ng life jackets dito kasi lulusungin namin yung ilog at aalamin namin kung saan ba nanggagaling ang tubig dito na ganito kalakas. Let's check this out. This is a waterfalls dito sa loob. At syempre, hindi na rin natin pinalampas ang maligo dito. Sobrang lamig ng tubig dito, talagang refreshing. Sana nga lang hindi inihian ni Henry sa taas. Hindi lang to basta caving. May kasama ding swimming dito. Masaya naming binaybay ang ilog hanggang sa marating namin ang first bath chamber. So if I'm keep breathing right here, I'll be Batman in the Philippines. Right? Pinangarap kong maging si Batman panandalian at magpakagat sa mga panike. Pero itong si Henry, iba yung trip. Gusto niya maging vampira. Guys, pinupulgas pala pati yung ano dito, no? Pati yung bat. So ngayon lang ako nakakita ng pulgas ng bats. Check this out. Right there. Grabe ba? Kaya bago pa man kami mahawaan ng mga pulgas dun sa panike, ay dumiretso na kami para mag-adventure. At ito nga pala ay may 40 minutes adventure time bago nyo marating ang bukal ng ilog na ito. Ito ang shower at isa lang ito sa mga madadaanan nyo papunta dun sa source ng tubig. Meron ding mga rapids at syempre may malalalim din na part ng tubig na kailangan mo talagang languyin. At narating na nga namin ang dulo at isa itong dead end ng mga bato. Sabi ni Master Johnny, nanggagaling sa ilalim ang tubig. At umikot na nga kami pabalik ng ilog at dun kami sa kabila dumaan patungo dun sa 1,000 year 1-inch stalactites. So they said every 1 inch of the stalactite, it takes 1,000 years. 1,000 years to walk, get a stalactite. Yeah, 1 inch. Wow. So it takes time. So it's very fragile. We go now to the mud pack chamber. So we'll go mud packing. Wanakit preschool 3+. At naglagay na nga kami ng putik pampakinis ng mukha dito sa mud potting area. Guys, pag kuminis yung mukha ko na parang ano, si Daniel Padilla, huwag na kayong magtaka. Pag si Daniel Padilla na. Katapos nun ay bumalik na kami sa taas para mag-lunch. Let's finish our lunch. Now we're gonna go now to the upper part of the cave. At eto na naman, sinuyod na nga namin yung upper part ng cave. At dito may mga nakita din kaming kakaibang rock formations na sobrang ganda. Perfect ito para sa picture taking. Yeah, we're now here in the terraces. At kung akala nyo wala ng tubig dito sa ibabaw, dyan kayo nagkakamali. Eto na naman, lulusong na naman kami sa malalim na tubig. At dito rin sa upper chamber, makakakita ka ng iba't ibang hugis at klase ng bato. Gaya ng hugis mangkok. Meron ding mga malalaking nakahilerang mga chandeliers na gusto kong kagatin. Mga candles, stalagmites, giant flowstone at meron ding daddy organ dito na naka-dirty finger pa kung nagagalit. At dito mo rin matatagpuan sa upper chamber ang mas marami pang panike pero hindi na namin inilawan kasi may istorbo ang pahinga nila. The water during December, November, January, that's the level of the water, but now it's dry. At nag-command na nga si Master Johnny na lumabas na kami ng cave. At para makalabas ay kailangan mo ulit lumangoy papunta dun sa bungad. Grabe naman talaga, nagmukha akong lantang gulay hanggang sa makalabas kami. After ilang hours namin paglalakbay doon sa Lubu Cave,
nakalabas na kami dito sa light. Andun na sila, papunta na sa Nipahat para magpalit ng damit. Grabe. Sobrang sulit, sobrang extreme ng adventure dito sa loob. At ang ganda dun sa loob. Wala akong masabi. You should try this one. So, that's it for today and see you on our next video. Bye!